So, magandang umaga po sa lahat. Amen. Magandang umaga naman. Amen. Salamat sa dalawang tumugon. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Ayun. Isang karangalan na muli ako nga narito sa inyong harapan na napag-alaman ko, hindi lang ngayon na i-message sa akin ni Ate Elma na ang cellphone ni Bishop Tony ay katikuhan ng grupo ng Lagdag Maria. Ang Diyos laging nagpo-provide sa lahat ng bagay. Kinausap ko ng misis ko, sabi ng misis ko, siya na daw ang bahala sa tablet mo. So, yung cellphone na ganun kaliit, bibigyan ka ng Lord na ganun kalaki. Para mas lalo na malaki ang vista. Malaki ang natin ng titik ng iyong nababasa. Anyway, salamat sa muling kakataon na ibigay sa akin ng Panginoon. Laging sinasabi ni Bishop Tony na naisip natin na makinig, naisip natin na unawain ang bawat salita ng Panginoon na binibigay ng bawat may mensahe dito sa iyong kapatid. Sa totoo lang po, hindi ko ugali ang tumanggi. Kahit po ako'y isang linggo na buko eh. Hindi ako pagkatulog dahil sa buko. Pero alam ko ang Lord ng isa na gumawa ng kapamaran ito upang may bahagi yung kanyang mensahe. Na lagi kong sinasabi na napakahalaga ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Na dapat ay nananatili ito hindi lamang sa isip, kundi sa ating puso. Puso na sinulat lalong papaalaala yun sa mga bagay o salita ng ating napakinggan upang sa ganon ay meron tayo may bahagi ito sa taong ating nakakagawang pala. At sa ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, dahil ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos na ito manatili sa ating puso. Ang tanong ko sa inyo, napakadali lang naman ang tanong eh, na ano kung tayo sagutin ng bawat isa. Ano ang mensahe ni Pastora Celia noong nakaraang linggo? Nung ako dito. Ano ang mensahe ni Pastora Celia noong nakaraang linggo? Ano pa? Bigyan ko na kayo para kumuna po si Ate Norma. Bigyan ko na kayo ng clue. Ikalawang po dito, chapter 3, verses 1 hanggang 6. Ayan. So doon sa ikalawang po dito yun, verses 1 hanggang 6, doon nakapaloob kung ano yung kanyang mensahe noong nakaraang linggo. Ito yung nagpapatunay na yung salita na ating napapakinggan. Alam niyo sa aming mga nagmensahe dito, ina-acknowledge ko nga pa yung presensya ni pangalan to, ni Evangelist Yondi, yung tama ba, Yondi? Yondi. Elorte. Yondi. Inailan natin ang kanyang presensya na nabanggit namin kanina na lagi niyang nadagadan, natatuunan na ako yung mensahe. So, Evangelist, salamat. So, ano yun? Ano yung mensahe? Ano sinasabi ko sa mensahe? Ano pa? Tagumpay ng Tuloy. Kita nyo, binabasa nyo pa, hindi nyo pa may tuloy. Kaya napakahalaga po, hindi po kami tumatayo dito na para lamang kami nagsasalita sa walang kami kausap. Kaya po kami nagtatayo dito, nag-aaralan po ng mahabang araw upang sa gano'n, may bahagi po namin kung ano yung ibig parating sa inyo ng Panginoon. At ito yung naparating sa inyo ng Panginoon upang maunawaan, maintindihan at malaman ng bawat isa na ano yung ibig mangyari o ibig gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Upang sa gano'n, magkaroon tayo ng kaganapan, nananatili tayo, pasensya na po nananatili tayo, hindi lamang sa pakikinig,
Hindi lamang sa pagkakasa, kundi nananatili o tumitibo ito sa puso ng bawat isa. Ito yung isang napakahalagang bagay na sinasabi ni Bishop Tony kanina na paano tayo magpupulot kung yung napapakinggan ay yung nalilimutan. Babalik na naman tayo sa rating ng bawat napapakinig, di ba? Sorry po. Paano ka magkakaroon ng paglago kung ang bawat mensahe o bawat salita na yung binabasa, bawat salita na yung napapakinggan ay yung nalilimutan? Paano na kaya kung malimutan mo ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay mo? Na hindi tayo magiging isang Kristiyano kung wala yung ating Panginoon. Sorry po, talaga po nga hindi maapat. So, hindi isang bagay na dapat maunawaan ng bawat isa. Bumayin po ako. Na may sa puso, papa sa isip, ng bawat isa sa atin ang bawat mensahe na ating napapakinggan. Hindi po basta-basta, alam po ni Evangelist po, di ba? Ang paggawa ng mensahe, hindi po sarili na ito kaalaman. Kung wala kang kapahayagan ng Diyos, hindi mo ito mababahagi. Hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu, hindi ka makagawa ng mensahe. Kaya yung isang bagay, so, nagkasasalamatan namin sa Panginoon na ginagamit kami kasatapat upang maibahagi namin sa inyong salita. Ako, sa akin na, sorry, sa nararanasan ko ngayon, nararamdaman ko, gusto ko iparating sa iyo ang mensahe. Kaya, nung sabihan po ako ni Bishop Tony, hindi ko masabing ayaw kong inuubo ko. Hindi ako makatanggi. Ang tinanggihan ko ang Diyos. So, lagi po ako humingi sa inyo. Kung mundo ay nagdiriwang na tinatawag ng araw ng mga puso. Tama po? Amen. Hanggang sa mga kabataan ngayon, walang puso, araw ng mga puso, o buwan ng tinatawag ng pag-ibig. Dahil ito, anak ng kisnan ng karamihan. Mag-iukuman. Dahil sa kakulangan ng alaman, ay naranasan ko rin sumunod sa nasabing nakagawian. Walang kasanayan. Naranasan ko din magregalo. Naranasan ko din magbigay ng bulaklak. Pero ang hindi alam ng aking nililigawan doon, mayroon po sa mga rose, di ba? Doon sa mga kaedad ko, kung yung natatandaan, ang bago dito sa atin ng araw ay bulaklak na gumagaya. Natatandaan niyo kung mayroon yung kaedad ko, at ano yung kaedad ko. Si Ate Loida. Yoli. Ang bago dito sa putatan, papunta dito sa bayanan, ang bago ng araw ay gumamela. So, yung aking nililigawan, dahil sa kabataan, di ba, walang trabaho, wala akong hanap buhay, ay sa kagusto akong mapagbigay ng bulaklak sa kanya, umiktan ako ng bulaklak sa gumamela. Yun yung binigay ko sa kanya. Tuwang-tuwa naman! Sabi niya, sarap, dapat ano sa akin, di ba? Akala niya rin ko, hindi niya alam, tinekos ko na ito sa aming tahan. Hindi na po lang yung nasundan. Ayaw po ang misis ko. Gumamela po ang binigay ko sa kanya, bulaklak ng gumamela. Sa panahon yun, ng aking kabataan, subalit ang Biblia ay nagtuturo sa akin na kung talaga ang tunay na tulugan ng pag-ibig. Pero, bago po talakayin ng lahat ito, manalangin muna tayo. Okay, let us pray.